Okay, babaklasin na natin. Gamit natin yung number 17 na ano, na close socket. Check natin. Uy. So lagi nyo tatandaan guys, etong bushing na maliit na to, ang kapartner lagi nyan, eto yung isang maliit na washer. Lagay na natin yung 6 na bola na 12 grams. Lagay na natin dito. So guys, ayan na. Yun, mamaya testing na lang natin. So guys, meron tayo ditong panlinis ng carburetor, na carburetor cleaner. Tapos bago natin isalpak yung bago nating panggilid, lilinisan muna natin to. So ayun yung pulley na binili natin sa tao nakaraan guys. Lilinisan muna natin. Yan yung motor natin, yung Mio Gravis. Medyo hindi pa natin siya nalilinis, no, kasi nag-uulan nakaraan. May umido pa kasi itong ano na to guys, natamba kasi ng matagal daw, pero mabilis lang naman mawala yan kapag na-sprayan natin ng carburetor cleaner. So lagay natin tong nozzle, yan, tapos alugin natin guys, yan, no. Yan, nawawala yung mga ano, yan, nawawala na yung mga umi-umido, diba? Linis na yan. Tapos konting punas na lang ito. Yan. Para mawala lang yung umido. Ang lamig sa ano. Wala pang masyadong mga baon-baon eh, no? Sulit na ako rito sa nabili natin na 350. Tapos ito yung backplate. Ayan. Kagandahan nito guys, yan, tignan mo yung mga guide nyo, masikip pa siya. Talagang ano, hindi pa masyadong laspag yung panggilid na to. Pagkatapos na linisan, babaklasin na natin yung panggilid natin. Tatanggalin natin to. Medyo mainit pa, ginamit kasi natin yung motor natin guys. So guys, baklasin na natin yung ano, yung ating cover dito sa ano, panggilid. Tanggalan natin yung mga tornilyo. So guys, pag natanggal na natin yung tornilyo, pwede na natin baklasin tong crankcase, no. Yan. Malinis pa naman, puro alikabok lang. So guys, ayan ang ating panggilid. Ito yung babaklasin natin, yung dalawang tornilyo na to, para matanggal natin yung ating pulley set. Tanggalin natin. Ito yung bola ng ilalagay natin guys, no. Bali ito to, 12 grams. Na 12 grams na roller para sa ating Mio Gravis. Babaklasin na natin. Gamit natin yung number 17 na ano, na close socket. Bali, kakalang mo lang yan dyan, yung Y. Boss, todo puwersa natin. Kapag naluwagan nyo na yan guys, pwede nang gamitan na lang ng pakamay. So yan, baklas na yan, ganun lang. Check natin. Alright. Uy, medyo umano na yung ano natin ah. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung sa Mio Gravis natin, ano na siya, may mga kanal na rito, ang lalim, no. Ayan, talagang luma na siya. Hindi siya kaparehas ng sa Mio Gear tsaka yung Mio Gravis, no. Yung binili natin na galing sa Mio Gear na pulley ay hindi siya kaparehas ng sa Mio Gravis. So guys, ito yung sa Mio Gravis natin, no. Ayan, mapapansin nyo, circular siya, bilog to yung mga guide na yan, gilid. Tapos yung galing sa may Mio Gear, ito hindi siya pabilog, no guys, no. Para siyang pang Mio i 125, ganyan ang itsura niya.
So yung mga palatandaan dyan, yung code nito ay KY31 yung sa Mio Gear, yung code naman ng nasa Mio Gravis ay KY22. Ang bushing ng Mio Gear ay mas manipis kesa rito sa pang Mio Gravis. Sakto rin yung pagkakabukas natin ng panggilid natin, guys, kasi yung oil seal natin dito sa may side ng pulley tumatagas na. Ayan, naglalangis na yan, guys, oh. Kaya papalitan na natin yan. Sakto, meron naman tayong extra na oil seal. Ito yung mga laging hindi nawawala sa akin kasi madalas masiraan ng oil seal. Madalas masira kapag daily use, kapag sobrang init na ng makina. So bugahan muna natin to para malinis. Ayan, dumi, oh. Dumi. Ayan, oh, di ba? Tapos pupunasan na lang yan. Is kapag magpapalit kayo ng oil seal, ganito lang yung technique dyan. Gamitan nyo lang nito ng flat screw tapos pasikwat. Sisikwatin nyo lang to na, guys, na ganyan, oh. Yan. Di ba? Umangat agad. Oh. Ganun lang yung technique pag magtatanggal kayo ng oil seal, para hindi masira yung mga gilid nito. Ayan, napaka daling palitan. So papalitan na natin, guys, ng bagong oil seal bago natin isalpak. Lagyan na natin, dahan-dahan lang. Yan, pag nakabit na ganyan, ilalapat lang natin yan dyan sa mga ganyan. So guys, pag magagamit kayo ng panlalapat, kumuha kayo ng mga close range para naka-level lang siya sa may bibig ng lagayan ng oil seal, guys, para hindi siya lumubog masyado. So yan na, guys, oh. Lapat na yung ating oil seal. Ngayon pwede na natin ilagay yung panggilid natin. Share ko na rin pala sa inyo to. Ito nga pala yung torque drive natin. Bagong palit lang yung lining natin, guys. Ayan, makapal pa, hindi pa masyado napupudpud, oh. Kita nyo yung pinagmarkahan. Ayan, napalitan natin nakaraan dito, bago yung lining, tapos bago yung belt natin. So guys, ito nga pala yung gamit nating grasa, yung top 1 na high temp. Ayan ang ilalagay natin. So lagi nyo tatandaan, guys, etong bushing na maliit na to, ang kapartner lagi nyan, ito yung isang maliit na washer. Lagyan muna natin ng konting grasa tong sigunyal. Ayan, lagyan natin ng konting grasa yung mga sigunyal para hindi manikit. Lalagyan din natin to. Ayan, yung loob nyan lagyan natin ng konti. Tapos ayan ang unang nilalagay. So guys, lagyan na natin yan. So tandaan nyo lang, step by step, sunod ito. Ayan. So nakalagay na yung maliit na bushing. And then ang susunod na gagawin natin ay kunin natin tong pinaka pulley drive. Lagay na natin yung 6 na bola na 12 grams. Ayan, lagay lang natin dyan. So guys, ako hindi ko na masyadong nilinisan to, no? Kasi daily use naman tayo, tapos tayo na rin naman yung nagkakabit nyan, tsaka hindi na tayo gumagas para magpapalit ng mga roller. So yan, nakalagay na yung 6. Then lagay na natin yung backplate. Yan, pagkatapos lagyan ng pagkatapos natin maiset to, lalagyan siya natin ng konting grasa. Konti lang, guys, para hindi lumabas. Kasi yung iba, sabi nila hindi daw nilalagyan ng grasa kasi ayun yung nakikita nila. Yung sa akin, nilalagyan ko to pero konti lang, dahil na experience ko dati sa Suzuki address ko, hindi ako naglagay ng ganyan, nanikit. Kaya napabili ako ng puller. Ito yung bushing na pang Mio Gear. Ayan, lagay na natin. Punasan lang natin yung gilid para hindi yung lagyan din natin ng
konting grasa yung loob. Ayan, hanggang loob yan. Nalagyan na naman natin ng grasa yan eh. Ayan, to make sure lang na hindi siya manikit, no? Para in the future kapag magpapalit ka ulit, hindi siya maninikit. So after natin malagay, lagay na natin dito. Ayan, ganyan ang step by step. Yung una yung maliit na bushing, tapos sunod yung pulley, and then huli natin yung drive face. Tapos guys, bago natin ilagay yung drive face, yung isang kapartner naman na bushing, meron din siyang isang washer. So ayan, yung maliit na washer, huwag nyo kakalimutan. Tapos saka natin ilalagay itong drive face guys. Make it sure na nakalagay siya sa ipin nya, no? Tapos ito, bago nyo ilagay itong axle na to guys, siguraduhin nyo na nakatapat sa ipin din. Pag ginanyan nyo yung hindi siya umiikot, yan, yung medyo gumagalaw-galaw, para sure ball na nakatapat yung mga ipin ng axle sa spline, para iwas sira ng spline guys. Medyo mahal din yan. Tapos huwag nyo kakalimutan tong washer na to. Yan, nandyan yan. Yan, ganyan yung pagkakasunod-sunod ng pagpapalit ng drive face, pulley. Tapos yung pagsisikip ng mga nuts, kailangan pakamay muna. Tapos guys, sisikipan na natin. Gagamitin ulit natin ng white tools. Yan. Tapos ikakalang nyo yan dyan sa center stand, and then sisikipan natin. So guys, pag naghihigpit ako nito, sinisigurado ko na sakto lang talaga sa higpit para hindi siya kumalas. Tapos kapag maluwag kasi, pwedeng tendency na sirain yung spline mo, no? Kaya kailangan sakto yun, na wala kasi yung torque wrench yung may tumutunog. So guys, ito yung ano natin, yung clutch bell natin, no? Medyo sunog na siya, ayan, no? Ngayon, ito yung magiging next project natin. So, mas maganda pa rin, bibili tayo sa kasa para make it sure na tama yung part number at saka yung tama yung sukat, tsaka tamang pyesa ang may bibigay. So ngayon, ang ikakabit naman natin ay yung torque drive natin. So maglagay ulit tayo ng grasa, konti lang, ayan, para lang hindi siya manikit, hindi masyadong mag-init, kasi bakal sa bakal yung mga nakadikit dyan guys. Tapos ito yung ating torque drive, yan, makapal pa yung lining, oh. Isasabay na natin yung torque drive sa kanyang belt. Pisa-pisain nyo lang yung torque drive nyo, and then ilalagay nyo siya rito, sisingit nyo siya, yan, para pumasok. Tapos lagay nyo dito, yan, diba, nakalagay na siya. Tapos ikot-ikot nyo lang para mabatak. Yan, tignan nyo yung arrow kung tama yung arrow, ha. Saka natin nilalagay yung clutch bell. Lagay natin yung nut guys. Tapos siguraduhin natin na huwag nyo munang gagamitan ng wrench na mapuwersa. Kailangan lumapat lang, daliri lang muna yung panghihigpit. Yan, kita nyo lumapat na. Saka na natin higpitan. Ayan na yung ating panggilid. Napalitan na natin yung pulley drive, na-check na natin yung torque drive, tsaka yung belt. So okay pa naman yung belt. So subukan natin i-start to guys. Ngayon mamaya testing na lang natin. Napalitan na natin yung CVT natin, no? Yung isang set ng pulley ng Mio Gear ay hindi katulad ng sa pang Mio Gravis, no? So ang advice ko lang, kapag magpapalit kayo ng pulley, dapat isang set ang bibilin nyo, kasi hindi natin alam yung mga pyesa, no? Pero pwede naman to, tugma naman to, no? Hindi siya magkaparehas, ha? Yung Mio Gear at saka Mio Gravis na panggilid, pwedeng kaparehas ng sa Mio Gear yung mga M3 o yung
Mio i125 na tinatawag. So yun nga guys, ibabalik na lang natin yung crankcase nito, yung pinakatakip ng makina natin. So sa mga nakapanood dyan, so please don't forget to subscribe, like and share, no? Paki-share naman to, tapos pa-subscribe na rin. so ganun lang ang pagpapalit ng CVT ng Mio Gravis natin. So hanggang sa muli guys, sana supportahan niyo palagi si Scoria Motovlog. So hanggang sa muli, salamat. Scoria Motovlog, ang inyong pong lingkod.